Narito ang News TV Quick Response Team ngayon sa UP Diliman Campus kung saan isang estudyante nga ang pinagnakawan at pinagsasaksak dito mismo sa loob ng opisina ng Student Council sa loob ng Vinson's Hall kung saan yung team natin ay narito ngayon. So, pawang mga outsider daw, sinasabing mga suspect at nakalusot daw ito matapos magpanggap na performer sa UP Fair. So, sa ating likuran ngayon, makikita natin na ito mismo yung opisina kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. At sa pagpasok natin dito, bakas pa yung tanda ng mga nung karumal-dumal na krimen na nangyari dito at ang mga furniture ay nakakalat pa sa dati-rating maayos na opisina ng Student Council. Sa aking likuran ay kung maselan lang, no? Maselan lang medyo yung video na makikita natin. Pero kung makikita nyo, may mga dugo pa dito, bakas nga o tanda ng karumal-dumal na krimen na nangyari dito kahapon. So sa puntong iyan, narito ang report ni Rida Reyes. Ito ang ilang kuha sa loob ng opisina ng University Student Council sa UP Diliman kung saan umano sinaksak ang 4th-year political science major na si Lorde Camille Hina. Makikitang nagkagulo pa ang mga silya, tanda na nanlaban pa ang biktima sa dalawang suspect. Kwento ng kaibigan ni Lorde, pasado 1:00 ng hapon kahapon nang pasukin ng dalawang lalaki na nagpakilalang tattoo artist ang opisina. Nagtanong pa nga raw ito tungkol sa magaganap na UP Fair. Wala nakakita sa kanya. Tapos, hinalam ko na yung susi from AUSC. Tapos, binuksan ko na po yung door. Nakita ko siya nakahandusay. Duguan. Medyo gumagalaw pa siya. Medyo lang. Tapos, ano nangyari? Hindi na siya makapagsalita. Hindi ko makita yung fez niya kasi duguan na yung fez niya. Pasado 3:00 naman ang mapansin daw ng gwardya ang isang lalaking pababa ng gusali. May dala na itong bag kaya niya sinita. Sabi ko, sir, i-check muna natin for sure. Nagmamadali siyang lumabas, patakbo at minumura ako na hindi magandang salita. So, pinilit kong lapitan siya. Habang palapit ako, patakbo siya ng patakbo. So, nagkaroon ako ng ideya na hindi maganda to. Nakipaghabulan pa raw ang suspect na may bakas pa ng dugo sa kanyang pantalon. Nang madakip, nakuha sa kanya ang bag na laman ng nawawalang laptop ng biktima at isang ice pick. Anong ginawa niyo? Nakita ko po na pinalo niya po. Bakit mo, ano ba intensyon niyo? Sinama niya lang po kasi sabi niya po trabaho tayo. Pinaghahanap na ngayon ang kasabwat ng suspect. Patuloy namang inoobserbahan ang biktima sa Capital Medical Center. Pansamantala munang binakante ng University Student Council ang kanilang opisina para bigyan daan ang investigasyon. Ayon kay Jem Garcia, chairperson ng University Student Council, umasa silang maging maayos ang takbo ng investigasyon sa insidente. Nanawagan din ng Student Council na paigtingin ang security policy ng universidad, lalo na sa pagpapapasok ng mga outsider na nakikipagtransaksyon sa loob ng campus. Rida Reyes, GMA News.